Oras na naman para tayo'y magluto. Masantos siya agad, si kayong amin. Magluluto ako ngayon ng isda, sasabawan natin. Itong isda na to, lagi kong nakikita sa palengke, kahilera ng galunggong. Mura lang ang presyo nito 80 pesos, kalahating kilo na siya. Kung tutuusin, mas mura siya sa galunggong. Unang bili ko, sinubukan ko siyang iprito. Sumunod, sinubukan ko ng sinabawan. Doon ko lang napagtanto na mas masarap pala pag sinabawan ang makarel na isda. Simula nun, kapag nabili ako neto, lagi ko na lang siyang sinasabawan. Isang talin ng pechay, huhugasang maigi 2 beses. Minsan naman, pag may nakita akong bok choy or Chinese cabbage, yun ang nilalagay ko. Depende na lang sa inyo. Pagkatapos hugasan, bababadan ko siya ng tubig. Mamaya, balikan natin to. Hiwain muna natin lahat para mamaya ready na. Mawawala ba ang kamatis? Syempre, hindi. Maliliit tong ginamit kong kamatis, mga 9 na piraso. Kapag katamtamang laki ng kamatis ang meron sa inyo, pwede na siguro yung 5 hanggang 6 na piraso. Ang ganda ng pagkahinog ng nabili ko, pulang-pula. Ilagay na natin agad sa kasirola. Sunod namang ilagay yung pinaka-importante para sumarap yung ating sabaw ay ang tanglad. Pitpitin nating maigi para lumabas yung kanyang katas. Putulin muna natin para yung maiiwang dahon, madali siyang ibuhol. Ayan, buhol na. Lagay na natin sa kaserola kasama tong pinakapuno niya. Ito kasi yung pinakamalasa. Isama na rin ilagay yung mga pampalasa, ang luya, 2 siling haba, pinutol ko na, 2 maliliit na sibuyas. Pwede na nating ilagay sa kalan, pero bago sindihan, lagyan muna ng 3 tasang tubig. Lagyan na rin natin to ng pampalasa, 3 kutsara ng patis. Para naman may timpla na kaagad yung ating sabaw. Kompleto na, may sabaw na at pampalasa, sindihan na natin. Aantayin lang natin tong kumulo hanggang padurog na yung kamatis, saka natin ilalagay yung makarel. Kung nagbabadali ka, gusto mo nang mabilis ang lutong ulam, maganda tong recipe na to. E-check na natin tong kamatis. Sakto, malambot na siya. Ilagay na natin tong makarel. Pinalinis at pinaputol ko na rin sa palengke, medyo mahaba kasi siya. Isasabay ko na rin pala dito ang kalahating kutsara ng asin. Saglit lang na pakukuluan, mga 3 minuto. Kapag isda, malambot lang kasi ang laman. Ayan, okay na. Maglalagay ako ng konting sinigang mix, mga kalahating kutsara. Pero kung gusto nyo ng mas maasim pa, dagdagan nyo na lang ng sinigang mix. Depende na lang po sa inyo. Marami-rami din kasi yung nilagay kong kamatis, kaya konti lang nilagay ko neto. Ilagay na rin pala natin yung pechay. Dahil binabadan natin kanina, tanggalan muna natin ng tubig bago ilagay. Habang nilalagay ko tong pechay, humahalimuyak ang tanglad. Amoy na amoy. Lalong nakakagutom. Dahil umaangat-angat tong mga pechay, tulak natin ng konti lang. Ayan, lanta na siya. Pwede na nating patayin yung kalan para hindi ma-overcook yung dahon. Napakabilis lang, 'di ba? Maya-maya may lutong ulam ka na. Hindi na kailangang mag-isa, pakukuluan lang. Kapag namalengke ako, usually, gantong recipe ang niluluto ko para mabilis. Kapag nabili kasi, abot-abot ang 1 oras. Pagdating mo ng bahay, lilinisan mo pa lahat. Tama ba ako? Bilis-bilis ng oras, 'di ba? Mamaya tanghalian na naman. Ayos, kakain na tayo.